Teka. Bakit daw? Teka. Kailan kaya? Teka. Ito na ang tambalang Mon Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka Teka. Alas 4:30 na sa DWIZ. Buenas tardes, magandang hapon Islas de Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng... Anong araw ba ngayon? Ay, engineer, ano bang araw ngayon? Martes, ayun, Martes. Nalilibang na ako ulit nalilibang na ako kasi nalilibang ako sa dami ng COVID. Tinamaan na magaling. Kala ko kung ano lang nangyari na naman, kala ko bumaba Kita nyo, 100 ang labanan ha. Ngayon po ay tunataya tayo, umabot na ng 5,000. Wow, ha? Mahigit na po 5,000. Ayun yun nun, 5,000 ulit, balik ulit tayo. Kumbaga sana naging pera na lang po yan, ano? Na dumadami. Hindi ho, nakakalungkot, mentas dadami yan, lalong nakakalungkot dahil dadagdagan na po at dumami na at balik na tayo ulit sa mga bawal. Ang daming bawal. Bawal kain, bawal kwento, bawal lang sasakay ngayon sa mga sasakyan pampubliko pag hindi kayo bakunado. Sipin niyo yan, mga dadagdagan ng bawal. Ano pa kaya susunod na bawal? Number one na bawal talaga. Hindi na ho pwede mo na lumabas yung mga hindi bakunado. Pero anyway, ngayong araw na ito ng Martes, ika-4 ng buwan ng taong 2022 sa unang Martes ng buwan ng taon ng 2022. Samahan po ninyo kami dito pa rin sa palatuntunang Teka Teka sa DWIZ. Sa pangalan pa rin po ni Mayor Mon Ilagan, ito pa rin si Senyor Ray Pacheco, ang inyong magiging kaboka-boka, kabeso-beso, kachika-chika hanggang alas 5:30 ng hapon. Kumusta na ang mga pinakamamahal natin, mga amigos at mga amigas, at dyan po sa iba't ibang panig ng daigdig sa buong Islas de Pilipinas at ganoon din sa Metro Manila. Samahan po ninyo kami at marami tayong pag-uusapan at marami din tayong dapat na tandaan. Kailangan tandaan Yun ang dapat yun ang lagi natin dapat itiin. At marami tayong gagawing teka-teka sa tweet-tweet para lagi niyong matatandaan ang palatuntunan ito, teka-teka, para sa bawat pasya ninyo, bawat kilos ninyo, bawat anumang dapat niyong gawin o balakin sa buhay, lagi niyong isaalang-alang. Itong aming palatuntunan ni Mayor Mon Ilagan, teka-teka sa DWIZ. Ano ba ngayon ang teka-teka natin? Ano ba yung teka-teka natin? Talagang dapat daw tayong magteka-teka na ngayon doon sa labis-labis na pagiging kampante. Yun ang naging problema natin. Hindi tayo naging teka-teka sa pagiging kampante natin. Kaya ngayon, balik tayo sa pagsirit. Lahat na. Yun na po ang nakikita ngayon nila. At mukhang ito pong tinatawag nating pagsirit na ito, mukhang nangangailangan tayo, yung ating pong hospital occupancy ay mukhang tataas din o tumaas na, senyora. Pero hindi pa tayo dapat mag-alala sapagkat hindi pa naman tayo, wala pa huwag kayong mag-alala, hindi pa naman lumanarga dito ang Omicron. Kaya lang nadali ng Omicron nata si PNP Chief, ang ating PNP Chief. Tandaan po yung kaibigan. Mamaya, ang interview natin naman ang ating tagapagsalita. Hindi po natin kakapalimin si PNP Chief Carlos. Opo. Ayan. Mukhang nadali po ng Omicron. Ano yan? Yan ba yung masasabi nating local transmission? Mamaya pag-usapan nga natin yan mamaya. At kasi as far as we know, mga apat pa lang po, di ba? 4 ang meron na tayong ditong Omicron ngayon sa Islas de Pilipinas. Di kung may 4 na tayo, pang-4 na si PNP Chief Carlos. Ano ba naman yan? Kaya, ewan ko ang sabi ko ng DOH, senyora, habang inantabayanan natin mamaya ang Philippine National Police sapagkat gusto natin liwanagin kung ano po ngayon ang mga paghahanda na gagawin po ngayon ng Philippine National Police sapagkat siyempre, tayo po ngayon ay may mga tinatawag na lockdown na pinaiiral. Ilan na yung lockdown natin halos nga, napaiiralin ngayon. At sa ngayon, meron na pong 23 lugar sa bansa
ang nasa ilalim ng granular lockdown mula po sa 16 na barangay. At tiyak na madadagdagan pa yan. At gusto natin malaman sa panig ng ating kapulisan sapagkat sila po ngayon ng nakatutok dito sa mga lumalabag sa matitigas ang ulo. Lumalabag sa matitigas ang ulo sa mga masyadong kampante sa tinatawag nating sa pagsunod dito sa quarantine protocols nito. Kaya taloy ngayon, hindi lamang po ang Metro Manila ang nasa alert level 3. Makinig na lang ho kayo. Unti-unti yan, dadami ho yan. Dahil, alalahanin natin, matindi ho si Omicron kaysa ho dito sa tinatawag nating Delta variant. Ngayon po, isinailalim na rin sa level 3 ang buong lalawigan namin. Ayan. Naku, pati yung lalawigan namin ng Bulacan, dami na ho sa alert level 3. Ganun din po kung nakikinig yung mga taga Cavite. Damay po ang mga taga Cavite at mga Rizal. Naku, kay Mayor Mon, damay ka na dyan. Damay ka na sa alert level 3. At ayon po dito sa spokesperson natin ng AITF, ito pong si Carlo Nagrales, inaprubahan nila yung rekomendasyon ng South Technical Working Group on Data Analytics kahapon po yan. Bawat meeting yan, makikita nyo maraming pagbabago ng pagbabawal at inaasahan natin na lalawak pa itong ating tinatawag na mga pagsasailalim o paghihigpit ng mga alertness na pairalin natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ganoon din ang mga tinatawag na mga granular lockdown na pairalin yan sa buong islas ng Pilipinas. Kaya epektibo po ang alert level 3 sa naturang mga lugar hanggang pareho din ng Metro Manila hanggang Enero 15 po. At sa ilalim ng naturang alert level na yan, pinapayagan po ang sinihan at yung iba pang mga negosyo at least may negosyo pa rin, kahit pa paano may negosyo, 30% indoor venue capacity, ibig sabihin, 30% ang pwede lang pumasok sa loob ng restaurant para sa mga fully vaccinated. Malinaw po yun, fully vaccinated. Tingnan nga natin kung maghihigpit ng gusto itong mga restaurant dito. Malinaw ko ang sinabi sa inyo, 30% sa tinatawag na sa loob po. Ibig sabihin, doon kayo papayagan na yung indoor venue ng inyong mga kainan natin. Yung kainan natin, kailangan po yan 30% lang. Yung mga negosyo nyo, 30% lang ang pahintulutan na nasa loob, indoor. Yan po ang indoor capacity. Para doon sa mga fully vaccinated. Obserbahan ninyo. Kasi hindi lamang ang mga taong pumapasok ang nagiging pabaya at kambante. Maging ang mga negosyante o yung mga tauhan ng ating mga negosyo. Yun po ang aming naobserbahan. Sapagkat hindi naman nila sinisita Hindi naman nila tinatanong, fully vaccinated ba kayo? Hindi naman Basta, sige, pasok lang. Pasok. Kasi kailangan nila, may 30% na. Hanggang doon na lang. So 30% na. Sumunod sa 30%. Pero ang tanong, ano yung nasa loob ng 30% na pumasok? Yung buba ay fully vaccinated? Yan ang isang nagiging problema natin na dapat na naman nating isaalang-alang. Pag hindi natin hinigpitan ng ganitong klase ng pamamaraan, mga amigos at mga amigas, wala mangyayari sa atin. Palala tayo ng palala ulit. Balik tayo sa normal na abnormal. Nako, talaga rin naman Yung normal kasi ang normal na ngayon yung abnormal Yan. Yan ang nangyari ngayon sa buhay natin. 30% indoor, fully vaccinated. 50% outdoor. Ayan. Yun po ang medyo siguro hindi na bakunado. So, pinagbabawalan naman yung face-to-face classes. Wala na po talaga muna. Saka wala na muna ng basketball. Wala na muna ng PBA. Balik tayo ulit dun sa panunod na lang natin sa loob ng yung mga sila-sila na lang. Wala akong tao. Ayan. Tayo naman kasi may problema tayo dapat sisihin dito. Kaya ngayon po, yung sinasabi namin sa inyo na walang kainan, hindi ko naman ibig sabihin hindi kayo kakain. Pag nandun kayo sa loob ng tren, dating gawi, tahimik, naka-face mask, hindi pwedeng kumain. Noon dati, pinintulutan na kayo kumain. Ang jeep, maliwanag po ang jeep, sabi ibalik na yung dati ulit. Hindi 150% ang jeep, dahil 150% po ang jeep Bakit ko sinabing 150% ng jeep? Tatlo
ang nasa labas, nakatayo, at isa ho ang nakaupo sa loob ng gitna habang siksika na sila. Nang wala nung alisin yung plastic barrier. Dayan. Kaya yung po mga nakita nating mga pag-aabuso, pagsasamantala, habang binigyan tayo ng luwag ng ating pamahalaan para samantalain ninyo itong traditional na holiday na ito ng Pasko o traditional na Pasko at saka traditional na bagong taon. Opo, ayan. Yung unvaccinated kontra COVID-19 hindi pwedeng lumabas ng bahay sa NCR. Tignan nyo, ang daming bawal isipin nyo siguro, ang daming bawal. At mananatili lang po sa ilalim ng alert level 3 ang NCR hanggang Enero 15 din. Pare-pareho po tayo pati dito sa Bulacan. Yung pong sa Metro Manila, kung sa Metro Manila ay pinaiiral po yung mga unvaccinated kontra COVID-19 hindi pwedeng lumabas. Ibig sabihin, yung mga taga Bulacan, mga taga Cavite at yung pong nadagdag na yan sa atin ay taga Cavite at saka mga taga Rizal, hindi rin pwede na kayong lumabas kung hindi kayo bakunado unless otherwise meron kayong dapat bilhin pero magpapaalam pa rin kayo. Ano ko? Talaga naman. Para tayong bata nito na nagpapaalam, bibili lang po ako ng candy. Ayan. At pinagbabawalan rin po ngayon ng face-to-face classes, contact sports, peryahan. Naku, biro mo yung peryahan. Hindi ako makapaniwala sa peryahan. Kung bakit dapat to hindi pinaintulutan ng peryahan. Alam nyo, hindi naiwasan ng social distancing dyan. Natuloy ang pesta dito sabi Nueva Ecija, naku po. Kala ko kung ano na nangyayari. Pero nasa linya na po natin, si Police Colonel Roderick Alba, ang tagapagsalita po ng PNP na alam natin ito po ngayon ang ating mga kapulisan ang magiging abala na abala. Sapagkat, bilhin nyo abalang-abala na, nakatutok na yan, nalulusutan pa. Nakakalusot pa rin. Pero ewan ko kung ano ngayong mga strategy ang gagawin ngayon ng ating kapulisan kaugnay dito. At nasa linya na po natin si Colonel Roderick Alba, tagapagsalita ng Philippine National Police. Magandang hapon, buenas tardes, kaya Colonel Alba, si Senyor Pacheco po, dito sa palatuntunang Teka sa DWIC. Hello, good afternoon, Sir Ray, at sa ating tagapakinig. Magandang hapon po sa lahat. Opo. Alam po namin na ngayon po ay panay na ang ikot ninyo. Sinisimulan nyo na po ba nitong puspusang pag-iikot sa iba't ibang establishmento at quarantine na hotels? Magmula po na natakasan tayo nitong tinatawag na poblacion girl na ano pangalan nito? Si Chua ba yan? Na balikbayan na dumabag po sa quarantine rules. Baka ang inaalala po natin dito, pinag-uusapan na po natin ito na nakaraan na Colonel Alba, natatandaan nyo? Ngayon, ito na, may nakalusot na may lumusot na. Yes, actually, simula nung na-receive natin yung policy statement ng ating SILT, ay simula na po tayo. Wala pa kahapon na-claim tayong mga action photos na nakukuha na nire-report na ating NCRPO. Hanggang ngayong araw po talagang nag-iikot yung ating mga kapulisan at sinecheck itong bawat designated accredited hotels na ginagamit na quarantine facility. So far so good po, all is well, wala pong mga unusual report na binibigay sa atin yung ating officers from the ground. Opo, ang lumilitaw parang ganun. Parang nagkaroon daw po at batay sa investigasyon, mayroon pong sabuatan. Itong sabuatan ng mabigat siyempre pwedeng magsabuatan yung hotel, yung quarantine hotels, at saka yung tao. Baka bibigyan na ng pera. Whatever. Yes, if you're referring, yung kasong sabi natin, yung returning overseas Filipino, ay mayroon na pong initial investigation report na ginagawa yung ating CIDG at ito po ay part ng pag-build up ng kanilang mga ebidensya or supporting documents to warrant the filing of a complaint, a criminal complaint against the subject and 9 others. So as you can see, yung CIDG natin will be filing a case against the subject person at saka kasama yung parents mismo ng subject person natin. And tama yung sinabi nyo, the investigators on the ground has established yung violation ng ating Republic Act 11332 kasama dito sa subject and the parents, itong
yung hotel personnel na kung saan siya tumira at initially nga, di ba, narinig natin na dininay ito but eventually nakitaan ng substantial evidence, no, na lumabas pala talaga itong subject person. Kaya nga po ito ay nire-ready na ng ating CIDG for the filing of appropriate charges. Mhm. So, ngayon po, Colonel, alam ko na ngayon medyo kinakabahan na po ang nagbibigay ng matinding statement ang ating Department of Health na hindi natin na may iwasan na pataas itong kaso nito na magiging dala nitong Omicron. Actually nga, nadali po ata si Colonel Carlos, si General Carlos. Tama po yun. Yes, unfortunately, na isama sa bilang yung ating Chief PNP sa nag-contract na ng virus at siya mismo personally nag-report ng kanyang kondisyon, no? At thankful enough na yung kasama niyang sa household niya, yung kanyang staff, kanyang mga anak, and yun ay negative naman except for yung kanyang aide, yung kanyang driver, I believe, no, ay tested positive din. Kasama rin si Chief. He's in a good condition now as per his report kaninang umaga, and he's still on quarantine status, no, as part of the standard operating procedure. Yes, tama po kayo. Kaya nga, despite na yung ating Chief PNP ay on quarantine, but still he directs, no, he gives guidance sa ating mga ground commanders. In fact, nagpalabas ng policy statement to increase our protocol monitoring kasi we have received reports na yung ating bansa is now on high risk, no? Tama yung sinabi mo for COVID-19. And we also heard the information na kasama na rin yung areas, no, ng Cavite, yung Bulacan and Rizal, no, to be under alert level 3. So the same template po yung gagawin ng inyong kapulisan sa pag-implement ng only this time will be stricter, no, at talagang we will abide, no, we will align doon sa instruction. Now yung sinabi ng ating Metro Manila mayors to limit, no, yung discouraging yung mga unvaccinated individuals lumabas except kung essential yung kanilang movements array, no. Kami naman sa PNP, ang guidance naman sa amin is we will respect yung rights ng bawat isa, no, yung karapatan ng bawat isa. But of course, there's such thing as we have to preserve yung public health, no. Yun ang sinasabi naman ng ating batas at yun ang pinagbasihan na I believe ng ating Metro Manila mayors. We'll continue to remind, no, yung gagawin ng inyong PNP sa those who will be violating this policy of the council. At saka of course itong mga border control points natin ay it will depend, no, kasi alam naman natin na somehow we don't want to create traffic congestion, may free flowing ng labas-pasok ng ating communities, ng ating negosyo. But you know, yung sa amin naman will do the checkpoint inspection, but this will depend, no, sabi ko nga sa PNP, will depend sa wisdom ng ating local government units, no. Kami naman po ay magsusupport lamang, no, in terms of preserving the peace at saka to enforce yung minimum public health protocol. I see. Colonel, gusto ko lang po malaman, itong pag-iikot na gagawin, alam nyo, dagdag parang trabaho ito ulit. Maliban, alam ko na malalagay pa kayo sa mga checkpoints, sa mga granular, yes, ito sa mga granular nating gagawing mga, siyempre, ilan itong granular na ito? 23 yung granular lockdown natin, as far as I'm concerned, ngayong araw lang na ito, ha? At alam po natin madadagdagan ito. Pero yung pag-iikot-ikot sa iba't ibang establishmento ng mga quarantine hotels, patrabaho po yan, Colonel. Paano niyo gagawin yan? How are you going to do it? How are you going to implement that kind of lahat ng establishmento ng mga quarantine hotels? Iikutan natin para makita natin kung mayroong kamukha na naman itong si Poblacion Gear na lulusot at ilan na ba lumulusot at hindi nga natin alam kung talagang isa lang ang nakalusot eh. At ano po ba ang nakatalagang parusa para diyan at malaman nila na hindi nila dapat gawin ito talaga, Colonel? Kasi parang hindi sila natatakot eh.
Ito po ay ang gagawin natin dito is it will be based doon sa current appreciation, no? Appreciation ng current situation ng ating mga chiefs of police, ating district directors on the ground, lalo na dito sa NCR, at kung gagawin ng quarantine areas outside of NCR, ganun pa rin ang gagawin. Ang ginagawa na para hindi po masyadong spread too much thinly yung aming puwersa ay will do the random checking or inspection. So yung appreciation na lang is information coming from our local government units at kami makipag-ugnayan. Namomonitor naman po nila yung mga seemingly may mga violation. Diyan naman yung ating Department of Tourism. Kaya po ito ay isang interagency coordination and activities na gagawin ng inyong PNP. Hindi lang po ang PNP ang talagang magli-lead nito, but of course we need also the support of our local government units tsaka yung ating Department of Tourism. Similarly, sila nga kuminsan ang nakakakuha ng mga information. So kami sa PNP, we are willing to support. Kaya kami po ay despite of the challenges na sinabi ninyo, Sir Ray, we have to do our job. We have to focus on our job. Sabi natin si PNP, trabaho lang at do it day by day. As long na makakatulong po inyong PNP ay gagawin po ng PNP ang kanyang makakaya just to address this situation. Colonel Alba, nag-worry na naman ako dahil alam ko nung nakarang mga 2 years na pagbabantay at pagsisikap na ika nga pairali natin itong protocol, itong tinatawag natin mga pinaiiran natin mga protocols sa mga kababayan natin na para sumunod sila sa mga health protocols na ito, inaantabayanan natin sila lagi. Yun na po ang inyong trabaho sa mga checkpoints, sa lahat pa ng mga lugar. Ngayon, nadagdag itong mga quarantine hotels at mga quarantine establishment. Kumusta po ang ating mga isinusuot ngayon? Sapagkat alam po namin, ilan po ba yung kabuuan? Nito nagdaang 2 taon ilan po ba ang kabuuan ng mga pulis natin ang nadali ng COVID? Alam ko yes. May mga namatay pa, di po ba? Oo. Out of the 200 plus as total strength namin, we have a total number of 42,370 na total number of cases. Although ang naka-recover is more than 42,000. But surprisingly, 3 weeks ago, nagre-report pa tayo. Halos din natin napapansin. We have reached yung pinaka-minimum so far, by history namin. We have 14 cases. But 3 weeks after, surprisingly, unfortunately, we have 164 total number of active cases. At ngayong araw lang po, sir, we have 107 cases reported as of today. So, this data only tells us na it's a reality, na sumusunod kung ano yung general situation ng ating community ay napapansin nyo rin na pag bumaba yung sa general population ay bumaba rin yung datos ng inyong PNP, but once sinabi po nating government na umakyat, ay ganunin po, nagpaparallel yung data. So yun lang po ang binabasihan para barometer ng ating PNP. Pero rest assured, Sir Ray, ay continue po kami magtatrabaho. Dahil itong sinumpaan nating trabaho, to serve and protect. Kasama yung kung minsan ang problema natin is criminality, then we address criminality. But this is a public safety issue, a problem. So we are flexible. So nagko-convert po yung PNP from criminality to public safety operations. Kasi po dapat, kasi ngayon Colonel Alba, siguro inaasahan natin na mas double, triple po ang gagawin natin pag-iingat dito sa ating mga kapulisan sapagkat naiiba si Omicron. 8 times ang kanyang tindi kesa kay Delta variant. 8 times. 8 beses po ang bilis niya na manghawa. Di isipin nyo, ilan yung hahawahin ng mga pulis natin na kasalukuyang nasa gitna ng labanan ito ng virus. Hindi naman natin may aalis na nandyan yan at hindi natin nakikita yung kalaban natin. We have to face the problem, Sir Ray, squarely. Kung ano mang nandyan, we have to face it. Trabahuhin namin ang dapat naming trabahuhin. Dami na natin dinaanan for 2 years, kaya nga kami palagi sa PNP. We're always appealing sa ating kababayan. Yun lang po magagawa ng yung PNP. We cannot solve everything. Nasa disiplina po talaga na ating kababayan na ma-address natin yung problema. So sana samahan ninyo ang inyong PNP.
Hindi ba nakaka-assist ang mga barangay sa PNP natin na Colonel Laba? Kasama po sila, sir. Tinatawag natin silang force multipliers. In fact, napakalaking tulong ng ating LGUs. Not only that, yung ating barangay, even yung ating mga security officers sa mga malls ay tumutulong doon, tumutulong din sa amin. So, and other NGOs, no, talagang malaking tulong sa amin. And kaya nga force multiplier dahil we can no longer multiply ourselves except other organization will help us. So, doon nagre-rely yung strength ng inyong PNP, yung tulong ng ibang communities natin. I see. Nabanggit ko yung tulong yung sinasabi nating Omicron na Colonel. Isipin nyo, nadali kagad ng Omicron ang ating general, ang ating PNP chief. Tama mo ba, Omicron ang nadali sa kanya? Sa kanyang report ay suspectedly, yun yung sinasabi ng ating chief. Omicron. Yes. Okay, meaning, but he's well, according to him. Tignan nyo, ang si General, paano pa yung mga tao natin na talagang nandun mismo sa gitna ng giyera, si General nga, hindi masyadong nakisama lang, nakipag-usap lang, nadali na ng Omicron. Kaya ganun po katindihan. Kaya yan lang po ang aming pinapaalala sa mga mga otoridad natin na konting double ingat tayo ngayon. Magteka-teka din tayo kung paano tayo dapat tumulong o umayos sa mga problema nito mga kababayan natin, lalong-lalo na diyan sa mga nasa gitna ng granular lockdown sapagkat nandiyan mismo ang mga karandaman na binabantayan nila na walang tatakas. Pero nyo, ito na naman yung mga naka-isolate, babantayan din natin. Isipin nyo mga binabantayan nyo, puro mga may sakit na maaaring tumakas. Yun po ang isang napaka-challenge na kalagayan po ng ating mga pulis ngayon. Kanal. Yes, we've been this sa situation na ito 2 years or more. At kami may template na rin. What we have to do is to adjust na lang. Kung ano man yung instruction ay susundin. But of course, sabi ninyo sir ay talagang dobling ingat. Yun ang palaging guidance ng ating CPNP sa ating mga kasamahan. Okay. Maraming salamat at we salute you, Colonel, sa pagbibigay daan ninyo sa amin at we salute all our yung ating mga matitikas na mga pulis natin na dapat na laging handa sila at handa sila sa gitna ng giyera ito, isang giyera na hindi nila nakikita ang kalaban. Kaya napakahirap kakapa-kapa tayo sa dilim. Kaya marami po salamat sa inyong mga pagsisikap at mga pagtsatsaga na ginagawa ng ating mga kababayan, lalo-lalo ng ating mga kapulisan. Salamat po, Colonel. Thank you so much, Senyor Ray, and keep safe po. Okay. Mga kaibigan, si Police Colonel Roderick Alba, tagapagsalita po ng Philippine National Police. Pagbabalik po ang palatuntunan ng Teka-Teka sa pangalan pa rin po ni Mayor Bon Ilagan, si Senyor Ray Pacheco pa rin, dito pa rin sa palatuntunan ito, pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 1 minuto na po, makalipas ang alas 5 ng hapon. Teka, alas 4:30 na! Teka, ngayong araw na ito ng Martes, ika-4 ng buwan ng Enero. Ito po ang unang-unang Martes ng taong 2022, Senyora, na ang bumulaga sa atin ay 5,000. 5,000 mga bagong kaso. Mahigit na 5,000 ng mga kaso na ngayon ay patuloy pa rin daw inaasahan nating tataas. Lahat tataas Pati ba presyo tumataas din ako. Tinabi mo pa. Ang daming araw na booking na mga bilihin na tumaas Nagtataka ako, sabay-sabay, no? Tumataas yung tumataas ang bilang, tumataas din ang bayad ng mga bilihin natin. Bakit naman sinasabay? Tumaas din ang bayad natin sa gasolina. Ano ba 'yan? Bakit sinasabay-sabay? Nagkakauntog-untugan tuloy yung mga problema ng Islas de Pilipinas. Isipin nyo, pumalo na sa 6 na pong tindahan sa mga lalawigan, yung mga sinalanta po ng Odette, na mga amigos at mga amigas, nahuli yan ng DTI, kaya nagtaas ng presyo sa kanilang mga paninda. Sa kabila yan ng price freeze. Wala Nababaliwala lang. Mukhang pagdating sa pag-oras na talagang nagigipit sa patalim kumakapit Walang price freeze. Walang price freeze. Anong freeze? Na pinatutupad. Salita lang yun
Okay. Dapat may kasamang huli ito eh. Hindi yung pwedeng salita lang ho na manggagaling sa DTI. Dapat pag nagsalita ang DTI, may kasama ng pulis doon. Sipin mo yun? Ang hirap eh. Ang mga tindahan po ay pinadala nito ng show orders para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat parusahan. Isipin niyo, ganun pa ang mangyayari. Dapat dampot na agad pag nakita na medyo may problema na dahil kawawa naman yung mga kababayan natin doon. Nasa nanta na nga, wala na nga makain. Pagkatapos wala na nga pera. Pagkatapos tataasan nyo pa, sasamantalayin nyo pa yung nagtataas ang mga bilihin ninyo. Ewan ko, nakikipag-ugnayan po mga regional team ng DTI at ang mga commuter protection group sa Philippine National Police na po ngayon. Kaya dagdag na naman itong trabaho ng pulis eh. Hindi ko nasabi kanina, no? Para matunto na yung mga nagsamantala, yung mga hoarders na pinagkakakitaan yung mga taong nabibiktima sa mga bagyong ito na kagaya na nangyari kay Super Typhoon na si Odette. Na marami po ang naepektuhan ng mga kababayan natin. Bati muna tayo. Babatiin mo lang muna natin sandali. Batiin lang muna natin. Bago mamaya, kunin natin ang Pag-asa. Baka makalaman naman natin kung may panibago bang pagbagyo kagad. Huwag naman sana. Wala muna sana. At dahil hindi pa tayo nakakaraos at hindi pa muna natin alam kung hanggang kailan tayo matatapos sa iniwan na pinsala nito pong si Odette, mga amigos at mga amig. Okay, binabati ko si Annette Alegre D. Good afternoon, senyor. Maraming salamat, Annette. Mga Kaputol family from Muñoz, Nueva Ecija. Ayan, Suriel Latorre, Bustos, Bulacan. O si Joy at Jerry Gulia. Mrs. Bora from Cagayan. Ayan, si Boy Pedroso ng Payatas, Quezon City. At siyempre, nandito yung mga regular naming listener dito sa Malhacan, May Kawayan, Bulacan, sina Satur, Baby Mercado, at ganoon din sila Jimmy at saka si Edith de la Cruz. Si Mami Rose, may bagong neighborhood kami ngayon dito sa Malhacan. Pinabati natin dito po sa palatuntunang Teka ngayong araw na ito ng Martes. At gaya po na nabanggit namin sa inyo, sa lahat to, puro marami tayong mga problema ngayon kinakaharap na habang humihigpit at dumadami at sumisirit itong kaso ng COVID, eto may krisis pa tayo sa tubig na nagbabadya. O sipin nyo, pag oras, kailangan ng tubig, lalo dito sa virus na ito. Ay, baka hindi daw po naabot ang target ng water reserve ng Angat Dam yung pagsisimula ng 2022, kaya baka bubutit umano kung hindi aksayahin. Naku, ang dami niyong gagawin talagang pag-iingat. Marami ng bawal kumain, pag oras na nakasakay kayo sa mga pampublikong sasakyan, bawal magkwento. Ngayon, huwag mag-aksaya ng tubig. Sapagkat tubig ay buhay, ang tubig, ang siyang proteksyon natin at sa pagpapairal, dito tinatawag nating health protocols. Dahil dito sa paglaban natin sa gera, laban sa virus ng COVID-19. Ayan. Sabi po, baka bubuti daw umano kung hindi mo na aksayahin. Huwag na muna ang ligo nyo, gayahin nyo si Engineer wasi-wasi. Pawasi-wasi lang pag naligo. Ayan po, kasi hindi nila malaman eh. Kasi yung dahil dito sa paparating na tag-init. Ayon po rito kay House Speaker Valenzuela City, Eric Martinez, sa pagsisimula daw ng taon, ay 212 metro ang target na reserve sa Angat Dam. Nako, dito yan sa amin. Pero yung kasalukuyang reserve nito ay 202.280 meters lamang. Kaya kung hindi daw madaragdagan at mabilis ang pagkaubos ng reserba, ay maaaring magkaroon tayo ng kakapusan sa supply ng tubig sa National Capital Region, NCR na naman, na kung saan merong pinakamataas ng kaso ng COVID, dahil maraming matigas ang ulo, lalo na po dito sa darating na tag-init. Yan po ang inaalala ni Congressman Martinez. At ang sabi pa niya, dapat ding maglatag ng plano ang gobyerno para maiwasan ang water crisis na yan dito sa Metro Manila at mga kalapit na mga probinsya. Kaya sunod-sunod ang problema natin, ano? Matapos bigyan tayo ng maraming tubig, nasa lanta naman. Sumobra ang tubig na binigay ni Odette. Hindi naman dito sa Metro Manila binigay. Doon ibinigay sa marami ng tubig. Tagtanda nga ng tubig yung Bismin, yung Visayas Mindanao. Hindi yung sa atin. Ang problema natin dito, ang kailangan natin ng ulan.
At ang Angat Dam po ang nagsusupply ng halos 98%, senyora, ha? 98% ng tubig sa Metro Manila. At may kakayahan ito na mag-imbak ng 850 milyong cubic meter ng tubig. Importante ang tubig, lalong-lalo na ang mga ospital natin sa Metro Manila. At lalong-lalo na sa pag-iingat natin para makasunod tayo sa tinatawag na health protocols para malabanan natin itong kalaban natin na hindi natin nakikita sa gitna ng pandemic. Dahil requirement yung paghuhugas ng kamay. Ayoko nang idiin yung social distancing. Wala na. Hindi ko na nakikita yung social distancing na yan. Parang baliwala na ng Jose yan eh. Kasi pag nandiyan na, wala na. Wala na ako nakikita social distancing. Yan po. Ang maganda rito, may libre tayong coronavirus test. Libre ha. Dapat talagang gawin ito. Ito ay parali natin. Matapos po yung pagpapatupad ditong alert level 3, ang National Capital Region ay nananawagan pa lang ha. So pinapanawagan pa lang ito ni House Deputy Minority Leader Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate na kung maaari magsagawa ng libreng COVID-19 mass testing. Siguro pinaka-importante ito para yung lahat kasi nagtitipid dagdag gastos magkano din ang testing? Libo din senyora Kaya ayon kay Zarate, ang mass testing ay dapat na sabayan ng proactive contact tracing. Totoo naman. Nagte-trace kayo, sabayan nyo na rin ng pagte-testing. Nag-ano kayo, nagko-contact tracing kayo, sabayan nyo ng pag-testing. Huwag lang yung tracing. Tinetrace nyo lang. Tinetrace nyo. Mabuti pa, para ma-confirm nyo, i-test nyo. Habang tinetrace nyo. Ikaw, saan ka galing? Dito, teka, testingin ka namin, galing ko pala ron, di ba? Yan po ang pinaka-importante doon. Para mabilis na lalo na itong ginagawa natin ngayong mass vaccinated process na ginagawa natin ngayon. Ibig sabihin, kaya natin sinasabing mass. Sabagat lahat talaga marami na nagpapabakuna, pero marami pa rin ang hindi nagpapabakuna. Sabagat at this point, halos mahigit na 50 million pa lamang po ang nababakunahan sa Islas de Pilipinas. Yan po. Yan po ang gusto nating alamin, senyora. May pahabol pa. Pakibati daw si Seth Malinaw, si Johnny Pabiala sa Batasan, Quezon City, si James Alpruto ng Baguio, si Elazar Caspillo mula po sa Perth, Australia. Naku, kung saan po ang Australia, alam niyo naman. Meron na rin matindi na ang Omicron sa kanila. Get well soon kay Tatay Rudy Luciano, Kuya Jess Pineda, na kasalukuyan po ngayon na nasa FEU. Pagpagaling ka, Tatay Jess Pineda. Okay, at ngayon, isa pa rin sa dapat na nating pag-usapan, itong health and safety protocols, talaga hindi natin may aalis ito. Sa mga, lalo-lalo na po sa mga biyahero. Alam niyo naman, sa biyahero nagsimula talaga yan Kaya yung biyahero, kailangan yung naghigpitan natin. Yung mga biyahero, dapat sila talaga yung mag-quarantine. Sila yung papasok At sila rin ang nagpapasok talaga ng virus dito sa ating bansa. Nang sa gayon, talagang mabantayan kung may sintomas ng COVID-19 o kaya Omicron na ngayon. Kung magpupositibo ito sa sakit, agad itong matulungan. At sa nakalipas na dito pong holiday season, alam niyo naman, alam natin lahat yan, senyora, at alam lahat ng mga amigos at mga amigas natin, how many balikbayan ang dumating. Pinagbigyan nga ng gobyerno Kaya naman halos punuan Hindi magkamayaw ang quarantine facilities natin at mahigpit yung pagbabantay mahigpit na binantayan yung health protocols para sa ligtas na Kapaskuhan, itong tradisyonal na Kapaskuhan, at pagsalubong nitong tradisyonal na Bagong Taon. Ngunit, paano kung sa kabila ng mga paghihigpit nga na ito, nakalusot? Ayun, tulad doon yun. May nakalusot? Ang tanong, isa lang yung nakitang nakalusot na yan, yung population girl na yan. Hindi pa natin alam kung ilan pa ang nakalusot. Isa lang isa na-detect na yan. Ang tanong, ilan kaya yung nakalusot yan? Malalaman natin yan sa bandang uli kapag kumalat na itong Omicron. Isipin nyo yan. Isipin nyo sa mga nakalipas na araw lamang na balita sa social media, yun nga, yung balikbayan na yan.
At base nga sa impormasyon, December 22, 2021 nang mag-check-in yan. Ha? Sa lugar na nag-check-in yan dito sa Makati. Ngayon, ayon po kay Tourism Secretary Berna Romulo, kalaunan, umamin din. Isipin nyo, umamin din yung balikbayan na hindi ito nag-quarantine. Yun ang masakit. Kaya nga ba yun ang kinakabahan ko doon sa pagpapasok ng balikbayan dito. Kaya po, to be frank, aminin natin ang katotohanan na ang magdadala talaga sa atin ng sakit sa Pilipinas, hindi ho tayo na nandito sa loob ng Pilipinas, kundi yung manggagaling sa ibang panig ng daigdig. Na kung saan, kailangan naman natin ito. Pera. Kasi pag hindi naman tayo nagpapasok dito ng mga manggagaling sa ibang bansa, ito ho ang pinagmumulan, marami yung pera to, dollars eh. Dollars ang dala nito, senyora eh. Hindi ho piso, dollars. Kaya yan ang sinasaalang-alang at medyo inaayaw-ayaw, ibig sabihin, binabalanse ng ating pamahalaan. Kung paano, kaya, para itulutan ba natin itong mga balikbayan para naman makita-kita silang magkakamag-anak. Yun na rin eh. For the sake of reunion, ayan na. Bigyan natin sila ng kasiyahan, kaya nang sabi ko sa inyo, nung Desyembre na nag-uusap tayo, na over-excite yan, hindi may iwasan. Sa dala ng over-excitement, eto na tayo. Mayroon na tayong 5,000 na kaso at this point. 4 pa lang ngayon, senyora. At ang tingin ng DOH, sa katapusan sa pagdating ng Febrero, sunod-sunod pa naman ngayon ng mga okasyon. Ha? Sunod-sunod pa naman ngayon ng mga okasyon. Kaya yung paalala lang ho natin, yung nagpapabooster, pabooster na tayo. Pabooster na ho tayo. Yung mga hindi pa nababakunahan, magpabakuna na kayo. Dahil nakita nyo naman ang paghigpit. Lahat lang ng bakunado ang pinahihintulutan. Ito na naman ang tanong. Totoo ba yan? Totoo ba na mapapahintulutan lang ang bakunado? O makakalusot ang hindi bakunado? Yan na naman ang tanong. Isipin niyo, babantayan ng mga pulis yan? Kaya para magkaroon tayo ng pakikipagtulungan dito, senyora, pag may napansin na kayo sa isang establishmento, ito rin pansarili lang nating tulong para na rin sa kapakanan natin lahat. Kung kumakain kayo, napansin nyo, yung restaurant, sakali yung restaurant, ay hindi hiningi ang inyong vaccine card, magduda kayo. Ibig sabihin, yun ang ginagawa niya. Nakuha niya na. Yun ang ginagawa niya. Ibig sabihin, ilan ngayon yung hindi, pag nalamang hindi kumukuha, yung hindi bakunado. Tol, doon tayo kumain, hindi nagtatanong kung may kung bakunado ka na, kung hindi. Hindi maigpit, diyan tayo kumain. O nasan ngayon ang pag-igpit ng ating pamahalaan? Nakita ba yon ng ating otoridad? Nakita po ba yon ng ating mga otoridad? Nakita po ba yan ng DTI? Doon sa sinasabi ng magandang pakinggan na 30% indoor venue capacity para sa fully vaccinated. Magandang pakinggan. Pero nakikita niyo ba yung mga palusot na yon ng mga Pilipino? Ang Pilipino, if there is a will, there is a way. And there is a way, there is a will. Lagi yung ganyan yan. Pag nakakita ng butas, papasok yan. At yan po nakikita namin butas, senyora. At hindi lang mo nakikita namin butas. Bulgar na yung butas na yan na sinasabi namin. Subukin nyo lang kumain kung tinatanong kung kayo ay bakunado o nasaan ang inyong vaccine card. Kung may vaccine card man kayo, tinitingnan ba nila kung mukha nyo yung nandun? Hindi. Pakita mo nga na. Okay, pasok. Kasi nagmamadali. Kailangan na nito Pera. Kung puro pera, mangyayari sa atin, sa namakmak na pagdurusa naman, ang aasahan natin sa bandang uli. Tayo din ang mapeperwisyo. Ewan ko kung yun ang magiging pag-iisip ng ilan nating mga kababayan. Kaya bilang isang concerned citizen, yun lang ang may babahagi natin sa bansang ito, sa pakikipagtulungan natin upang hindi lumawak at bumalik na naman tayo sa dating problema natin last 2 years. At ngayon, yung mga gustong magpabakuna kontra COVID-19 sa NCR, dumarami naman po. Sana naman para yung iba hindi na magpapalusot. Magpabakuna na lang kayo kaysa magpalusot kayo. Dapat makakatulong pa kayo. Sa gitna ng patuloy na pagsipa ngayon ng kaso sa Metro Manila,
ayun na po, dumagsa po yung mga nagpapabakuna sa ilang COVID-19 vaccination sites natin sa pagpapatuloy pa rin po ng bakunahan. Tuloy-tuloy po ito ha. Senyora, biskin ako rito sa amin sa Metro Manila, sa Bulacan, tuloy-tuloy po ang ginagawa ngayon. Matapos po itong holiday season. Ibig sabihin, binibigyan kayo ng pagkakataon, samantalahin nyo na po ito. Kabilang po sa dinumog, dito sa may lugar ng Metro Manila, yung Ramon Magsaysay High School sa Manila, kung saan karamihan po ay nagpapabooster na. Magpa-booster na kayo. Dito po naman sa ngayong fully booked naman, yung mga binuksang 4,500 na slots. Gusto ko po iparating dito sa mga gusto magpapakuna sa Metro Manila. Fully booked naman po ang binuksang 4,500 slots kada araw dyan po sa Marikina City para po sa booster shot o dagdag na dose hanggang Enero 14. At tayo po kay Marikina Mayor Marcelino Teodoro, simula po ngayong araw, magdadagdag sila Magdaragdag sila ng 3 pang vaccination sites para po makamit yung target na 10,000 na individuals kada araw. Sana magawa natin ito. Para itong paghigpit na ginagawa natin ay tuluyang makatulong ng malaki. Dahil kasi po, ang wino-worry ko, yung mga hindi bakunado, lulusot ho yan at lulusot dahil dito sa pamamaraang ginagawa ng ating mga kababayan. Kaya sana po ay makipagtulungan tayo. Yung aking binanggit kanina, sana po ay yun po ang magagawa natin bilang isang concerned citizen. Alamin muna natin ang kalagayan ng panahon natin ngayong araw na ito. At alamin natin ito mula sa Pag-asa, ang ating weather forecaster, walang iba kundi si Ana Cloren. Ana? Magandang hapon po sa ating lahat. Nakaka-apekto pa rin po ang amihan sa buong bahagi na ating kapuluan. Dala pa rin po nito yung maulap na kalangitan at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa may Caraga at sa Davao Region. Makulimlim na panahon na may mahihina mga pag-ulan din ay inaasahan natin sa may Eastern Visayas, Cagayan, sa may bahagi ng Batanes, Isabela, Aurora at sa may northern portion ng Quezon. Dito po sa Metro Manila, pati na rin sa lalim bahagi pa ng ating bansa, mananatili pong maliwalas yung ating panahon. Malamig pa rin po sa dakong madaling araw hanggang umaga at may posibilidad lamang po ng mga pag-ambon ay mga isolated light rains dala ng amihan. Wala naman po tayong binabantayan na anumang sama ng panahon o low pressure area na posible maka-apekto sa ating bansa in the next 3 to 5 days. At yan muna latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Yes, Ana, pwede magtanong, wala ba tayong nababalagan dyan sama ng panahon? Wala naman? Wala naman po, wala po. Tayo ba ngayon, La Nina o El Nino, itong taon na ito? Ngayon po hanggang sa first quarter ng 2022 ay meron po tayong La Nina na inaasahan. At nag-update po tayo. Pag sinabi natin La Nina, Ana, tagulan. Yeah, kapag La Nina po, ibig sabihin po noon, yes po, mas maulan po yung ating panahon. Maulan yan. Yes. So, maulan tayo sa pagsalubong na dito sa itong unang bungad ng taon natin na 2022, maulan ito. Ngayong Enero hanggang Pebrero po, yung pag-ulan po natin, nakatutok lang po yan dyan sa may eastern section ng bansa at may mga dry season pa rin po tayo pagsapit ng April, May at posible pa rin po magsimula yung mga tag-ulan bandang June. So, may inaasahan tayo mga tropical depression dyan. Gano'n ba yan? Yes po, opo, meron pa rin po. Wow. Hindi pa tayo nakakahinga sa Odette. Opo, pero sa ngayon po, ngayong January hanggang February, 0 to 1 po yung posible maging bagyo po natin. So, maliit po ang chance na magkaroon po tayo ng bagyo ngayon. Or kung magkakaroon na po, wala po tayo magkaroon ng anumang. So, medyo kahit na maulan, hindi naman maasa tayo ng isang matinding bagyo. Gano'n ba? Sa ngayon, wala naman po tayo inaasahan na malakas na bagyo. Ay, salamat. At mabuti naman. At sana tuloy-tuloy na ganyan lang. Tama na yung amihan. Ang amihan ba hanggang kailan yan? Amihan po hanggang second week po ito ng March nagpe-prevail. Ayun. Hanggang kailan yan ulit? Hanggang mid-March po. Hanggang March ang amihan natin? Opo, hanggang kalagitnaan po. Mahaba-haba. Mahaba-haba yung amihan natin. Hanggang March ang amihan natin? Yes po. Sa gitna ng March. Tama? Yes po. Okay. Maraming salamat, Ana, ha? Maraming salamat.
Mga kaibigan, si Ana Cloren, ang ating weather forecaster mula po sa Pag-asa. At nagatid sa ating orasan, alas 5:28 na po. Pero bago lamang po tayo, mga ilang minuto na lamang po at pansamantala tayo magpapaalam muli sa ating palatutunan. Pero dahil po namin, dahil ang Pag-asa ay sinimulan na yung pagtitipid na sa paggamit ng tubig lalo na sa residente sa Metro Manila. Ito ay matapos nabigong maabot ng Angat Dam nga po yung kaukulang level ng tubig sa pagtatapos ng taong ito ng 2021. Kaya posible kasing kapusin ang supply ng tubig sa Metro Manila kung saan kailangan yan. Dahil po dito sa tinatawag nating ito yung mga, lalo-lalo na po sa mga lugar na yung tinatawag nating health facilities at para sa personal hygiene ng bawat individual. At base po sa datos ng Pag-asa, ganyan na po, in-interview natin sila, yung water level ng Angat Dam na itala lamang, kaya ngayon na, gaya ng binanggit ko kanina sa inyo, ay 202.80 meters na mas mababa ng halos 10 metro sa dapat na inaasahan natin. Kaya mag-ingat, kaya marami po tayong isa sa alang-alang ngayon. Magtipid ng tubig at sumunod tayo sa lahat ng pagbabawal at mga restriction na pinaiiral ngayon ng ating pamahalaan, partikular na ng IATF, kaugnay dito sa pagtaas ng kaso na naman ng COVID-19 dito sa Pilipinas, sapagkat alalahanin natin, nasa gitna pa rin tayo, senyora, mga amigos at mga amigas, nasa gitna pa rin tayo ng pandemic. Maraming salamat at sa pangalan pa rin po ni Mayor Bonnie Lagan, ito pa rin po si Senyor Ray Pacheco, minsan pa nagsasabing, don't worry, be happy. Teka, alas 4:30 na.